Dismissed Public Works District Engineer Henry Alcantara has dropped names in today's Senate Blue Ribbon Committee hearing. But is he telling all? At least for now, he directly implicated Congressman Zaldico. The former House Appropriations Chief allegedly got kickbacks from flood control projects. Mobile Journal Merimon Reyes reports to us live from the Senate. Merimon, kanina nagka-diskusyonan tungkol sa allocable or sabi nila allocable leadership funds o kaya yung unprogrammed, parang iisa lang yon. So ano ba ang sinabi ni Alcantara na magkano ang tinatanggap ni Congressman Zaldico na SOP? Magandang gabi, ladies. Dito nga sa naging testimony ni dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, para siyang bomb drop after weeks of silence kasi sa mga lumipas na linggo, lagi niya dinedenay na may kaalaman nga siya tungkol dito sa anomalous flood control projects. Pero ngayon, itong parang bomb dropping niya, yung dropping niya ng mga pangalan ng mga kongresista o mga personalidad na tila nakatanggap nga ng kickback. Kasama dyan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At ang nasabi niya, etong mga kickback na nakukuha raw ni Ko ay galing sa advances ng mga kontratista. Hindi alam nga lang ng mga kontratista kung kanino ito mapupunta. For the case of Zaldico, yung pera para sa kanya dadalhin daw papunta dito kay Henry Alcantara. And then si Alcantara, siya raw ang magpapadala naman dito sa mga tauhan ni Zaldico. Nagbigay siya halimbawa si alias Paul, si alias Mark. At it could range yung pinagpapadalhan nila na mga around 2 or 3 times daw sa Shangri-La Hotel, sa BGC, and even daw doon sa residence ni Zaldico sa Pasig. And ang nasabi rin dito, 2022 to 2025, around 426 projects ang tila parang pinasok dito sa pangalan nga ni Zaldico, and that amounts to 35.02 billion pesos. For every project, mayroon daw binibigay si Alcantarang obligasyon kay Zaldico. Let's listen into a part of the Senate Blue Ribbon Committee hearing earlier. Nakalaan para kay Kong Saldi, dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Okay, ito namang dati niyang assistant na si Bryce Hernandez, ano naman ang idinagdag niya sa sinabi ng kanyang boss? Oo, kinonfirm naman ni Bryce Hernandez na totoo, tama raw yun kasi even yung pera, sila nga raw yung nag-aasikaso, nag-aayos ng mga ito. And napakita pa nga yung isang larawan ng limpak-limpak na pera na nakapatong na naman sa lamesa ng district office nila. Pero ang nasabi rin dito ni Hernandez, kulang pa raw. Parang may mga pangalan pang hindi nababanggit. Though dito on the side of Hernandez, kinakabahan daw siya, tatakot daw siya na magbanggit kasi baka raw siya ay masampahan ng kasong libel. Pakinggan natin ang naging bahagi rin ng pagdinig ukol dito. 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano ma-justify doon sa bangko? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Merimon, marami rin tayong mga bagong characters, quote-unquote, na nakilala today. Pakilala mo sa amin, kung sino-sino ang mga ito at ano ang kanilang role dito sa buong scheme. Sean, yung isa sa nabanggit dito ni Alcantara, yung boss niya na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Siya kasi yung nababanggit kanina ni Alcantara na either silang dalawa daw yung nag-usap para nga ma-meet yung mga request for supposed projects. Halimbawa kay Senator Joel, ang request nito ay multipurpose buildings na amounting to 1.5 billion pesos. Pero dahil ang available lang daw nun na pera ay around 600 million,
napagdesisyonan daw ni Alcantara at saka ni Bernardo na gamitin yung kumuha doon sa pondo ng flood control project. Aside from them, nabanggit din ni Alcantara na maging si dating Senadora Bong Revilla nakatanggap din o pasok din siya, link siya doon sa 300 million pesos na budget insertion. At ito ay nangyari noong lumabas nga sa year 2024. Yan yung taong tumatakbo naman itong si Revilla sa pagkasenador taong 2025. Bukod dyan, ito na nga si Bicol Representative Zaldico, even si dating kongresista Mitch Cahayon. Ito na yung ilan sa mga pangalan na nabanggit ni Henry Alcantara. Sean. Oo, Marymon, kaninang umaga panandalian ding umalis itong si Engineer Henry Alcantara kasama si Justice Secretary Boying Remulla. Anong naging update ng kanilang pagbisita sa Justice Department? Mabibigyan ba siya ng witness protection? Pauline, according to Justice Secretary Remulla, kanina nang nakausap ng media siya, masyado parang maaga. Hindi pa raw sila makakapagsabi kung ito bang si Henry Alcantara or maging yung iba pang parang nag-a-apply for the witness protection program, yung mag-asawang Diskaya, si Bryce Hernandez. Hindi pa raw nila masasabi kung sino yung lumalabas na tila pinaka-qualified. Kasi simula pa lang, kailangan daw nilang i-evaluate at posisiin. For the case of Alcantara, yung sworn statement niya. For the cases of the Diskaya couple, yung naging statement din nila. And everything that surrounds it. Ang sabi din dito, tinitingnan nila yung credibility daw ng mga resource person kung sakaling nga sila ang mapapasailalim sa witness protection program. Pauline. Marymon, nagkasagutan si Congressman Marcoleta at ang chair ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson tungkol sa mga nasabi ni Senator Lacson. In short, para silang sino ba ang mas credible na witness? Parang yun ang punto ng kanilang argumento. Ano ba ang naging conclusion nung pagbabalik taktakan ng dalawa? Ses, kanina kasi sa pagsisimula ng pagdinig ng Blue Ribbon, una agad na sinubok ni Marcoleta na magtanong nga raw. At ito kasi ay questioning ni Marcoleta sa naging opinion ni Senator Ping sa isang panayam na sinasabi niya parang mas credible daw na mapasailalim sa WPP itong si Bryce Hernandez kung ikukumpara sa mag-asawang Diskaya. So kinwestiyon ni Marcoleta yung integridad daw at yung pagiging patas ng komite at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Pero ang sinabi ni Senator Ping, ito daw ay kanyang mga opinion sa labas ng committee proceedings. At nakita natin kanina nung nasuspend kasi naka-mic off na yung mga senador. Pero nakita natin tumayo itong si Senator Marcoleta. Akala nga natin mag-walk out siya. Pero narinig natin nung nag-uusap sila nila Senate President Tito Soto. Parang narinig natin yung terms na legislative inquiry. So ibig sabihin, maaari niya namang dalhin yung kanyang katanungan sa sesyon sa plenaryo sa Senado. Okay, ang sunod na hearing ay Huwebes, this Thursday, Marymon. Sabi nila, after Thursday, posibleng may isa pa. After that, anong magyayari? At anong pwede nating asahan, no? May more explosions ba? Or explosive news or breaking na maaasahan sa Thursday? Sean, na maikli nga yung pagitan. So ngayon, Tuesday, Wednesday, konting pahinga siguro. And then Thursday, sasabak ulit ang Blue Ribbon Committee. Pero ang pinaka-sinasabi dito ni na Senator Ping Lacson, itong mga findings na makukuha nila, bukod sa, syempre, kung mayroong legislative move na maaari silang gawin bilang mga kongresista, ibibigay din nila ito sa Independent Commission on Infrastructure. At ang layon din nito ay para nga mapadali kung sakaling mayroong mga karampatang kasong kailangang ipataw dito sa mga personalidad na nasasangkot. Oo, Marymon, kaninang umaga din, wala sa Senate si Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. But it turns out, hindi naman dahil nag-inhibit sila. Mukhang humarap kasi sila sa ICI. Oo, Pauline, sa mga lumipas na linggo, even sa privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada nung isang araw sa Senado, nasabi niya hindi raw siya matitinag, hindi rin daw siya mapipigilan nitong mga binabatong paratang sa kanya o alegasyon sa kanyang participation sa investigasyon ng Senado dito nga sa anomalya sa flood control. Pero kanina nga, wala sa pagdinig itong si Senator Jinggoy, pero siya, maging si Senator Joel Villanueva na sa simula din pa lang ng Blue Ribbon hearings, nadadawit sa isyong ito, humarap naman sila sa plenaryo at pareho nilang dininay itong mga alegasyon na sinasabi nila parang binabato sa kanila. For Senator Jinggoy, dinidikit pa rin daw yung pangalan niya dun sa mga kasong hinarap niya dati sa kasulukuyang investigasyon ng Senado. Okay, maraming salamat. Thank you for your report. Mobile journalist Marymon Reyes reporting to us live from the Senate.